Hi Group 1, ito na po ang card na iyong napili September 2024. Tingnan natin kung ano itong pinakabaraha. Okay? We'll be straightforward. Work through your feelings. Work through your feelings, Group 1. Ayan, naway nakikita naman siya. Pero sige, dito pa lang para bang pinapaalalahanan kayo ng baraha, Group 1, September 2024, to be more aware sa inyong pakiramdam, emotionally, mentally, especially, or kung ano yung ngayon pa lang. Okay, marahil ngayon pa lang kailangan marinig ito ng ilan. Lalo pa para sa ilan sa inyo na merong pinagdadaanan sa buhay relasyon. Pag-ibig, pamilya, relationship-wise, you have to work through your feelings. Nang syempre pa ay hindi kayo napapangunahan nung pagkasobra or pagkakulang. Dalawa lang naman yan. Na actually, dyan pa lang, kahit ako parang note to self din to kay Moonchild dahil lately hindi tayo nagiging okay emotionally, nagiging extra sensitive ang ating mga pakiramdam. Lalo pa, nagdaan, okay? Right now, Mercury is currently in retrograde phase pa rin. So, every time si Mercury, which is the planet of communication, transportation, technology, ay naka-retrograde phase, dyan maraming tendency. At unang-una na dyan yung ilang tensyon. Okay? Lalo pa sa aking na-mention, buhay, pamilya, relasyon. Na very normal dahil lahat naman tayo ay dumadaan sa ups and downs, highs or lows, pagdating sa usaping ito. At hindi tayo perfect. Diba? Wala namang perfect na relasyon. Tayo mismo ay hindi perfecto. Pero dito pa lang, pinapaalalahanan kay Group 1 na kalma. Okay, huwag kayong magpapadalos-dalos sa bugso ng inyong damdamin. Lalo pa kung ito ay may pagkasobra. Ayan. Ito hindi kailangan mag-apply sa pinaka-sign, pero this is Moon in Aries. Last quarter Moon in Aries. Yung energy lang po ng Aries. Okay? Hindi po kailangan Aries na kayo mismo. Bilang ang mga Aries ay may tendency na magpapadalos-dalos. Hindi natin, lalo pa kung napapangunahan tayo ng emosyon. May pagkakataon na baka dyan ay mabigla rin tayo or nabigla tayo para sa ilan na nag-apply na ito ngayong nagdaang Agosto or nitong mga nakalipas na linggo. Meron kayong hindi pagkakaunawaan sa bahay or sa inyong pag-ibig at dito nagkakaroon ng misunderstanding, miscommunication, disagreements, tension, or even conflict. Yun yung ayaw natin. So, maybe September 2024, pinapaalalahanan ka dito pa lang ng baraha, Group 1, to stay calm. Kalma lang. Be patient. More patience. Patience is the key. Mahabang PC ng pasensya. Kumbaga, kayo na lang itong higit na umintindi or maging bigger person sa inyong sitwasyon. Na alam ko, hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Clarify natin ito agad-agad. Para sa mga pumili ng Group 1, anong kailangan marinig ng mga ito? Right now, September 2024, message. Group 1, anong kailangan nilang marinig? Uy. Okay. Uy. Napauwi na si Moonchild. The 3 of Wands, the 5 of Wands, both are in reverse. So, dito pa lang. Ayun na, 5 of Wands, this is about your battles. Yung ilang war, yung conflict, tension na may kaugnayan, napakalawak ng usaping ito, relationship-wise. Tayo po ay general reading, just only take what resonate. Pero ito na, this one is in reverse na, yung ilang laban daw. Yung tension, ikaw na ang umiwas. Or if ever naganap or magaganap na ito, bago nyo pa man napanood yung video na ito ni Moonchild, then it's okay. Don't be too hard naman din sa iyong sarili. Pagtanggap lang din sa kung ano yung nangyari na. I mean, hindi na natin yun makokontrol pa. Wala naman talaga tayong control sa kung ano mang pwedeng maramdaman din natin. Lalo pa yung
pwede mong kaharapin or makaharap halimbawa na tao. It could actually be about your work for some of you. Halimbawa, pagdating sa inyong mga boss or sa ilang katrabaho, hindi kayo nagkakasabay or magkasabay at one point. Dito, pinapaalalahanan ka talaga ng baraha, group 1 to work through your feelings bago tayo pangunahan ng emosyon or bugso ng damdamin. Kasi dyan, maraming tendency guys, di ba? Baka meron tayong masabi na hindi dapat dahil napapangunahan tayo ng emotions. Alam nyo, yung emotions, yan ay, sabi nga nila, ay kapag napangunahan ka niyan, magiging isang kahinaan. Pero sa true lang, yan po ay iyong kalakasan. Okay, yan yung power nyo, group 1. Pero dapat lang ibalanse daw ito. Dito, mayroong pag-ayos. May solusyon, may resolusyon. Ang mga bagay, sitwasyon, 3 of Wands reverse, ay naidadaan daw sa mabuting usapan. Or, kung kailangan nyo munang magpalamig. Okay, this is the best month na umiwas muna. Lalo pa kung medyo malalim talaga. Or meron talagang hindi kaaya-aya. Okay? Then, take it easy. Pahilumin, palamigin ang ganap na ito. Tinatest lang kayo ng inyong connection, guys. Everything is temporary. Wala namang forever. O, diba? Bitter na naman si Moonchild. Hindi. Pero, anumang tension ito, may iaayos. Okay? Bibigyan ng solusyon, magkakaayos. Or maybe a reminder, ito yung pinaka-mensahe na huwag kang mag-alala. Palandalian, kahit pa yung pakiramdam mo na yan, na hindi okay, lilipas yan. Okay? Kalma lang muna. Palamigin ng sitwasyon. Kasi diba kapag hindi naman sa tatakbuhan natin yung issue, if ever meron man, or meron talagang ganap problema. Pero it's wise na pahintulutan mong iproseso ito sa iyong sarili. Hindi gamit lang ang puso. Okay? Hindi puro emosyon. Pero gamitan mo rin yung iyong pag-iisip. Mindset ba? Oo. Dahil ito isang glitch, isang test. Tinatest yung faith na meron kayo sa inyong connection sa isa't isa, sa taong ito. Ayun lang. Okay? At huwag magmamadali, magpapadalos-dalos sa maraming bagay. Take it easy. Napakahalaga this month na huwag magmadali. Kasi diba kapag nagmamadali tayo, halo-halong emosyon din yan. Baka merong, ang ilan ma-excite. I mean, positive naman ang September. Very light. So, dyan maraming tendency rin. Okay? Baka magpadalos-dalos kayo in a way na, halimbawa, meron kayong goal. Okay? Travel plans ba ito? Pwede rin. September 2024, maaaring merong travel ang ilan sa inyo with 3 of Wands. It doesn't matter if it's long distance or short distance travel. Pero, maaaring meron lang pong ilang glitch dyan. Ilang kabagalan na pwedeng maramdaman. So, patience pa rin. Okay? Patience is the key. Mahabang pasensya na hindi madali sa mahaba. Ano naman yan mo siya? Sa lahat ng pagkakataon. At kapag tayo nagmamadali, ang ilan pang posibilidad ay maring pwede tayong may makalimutan or masagasaan na damdamin. Kahit hindi naman natin intensyon na makasakit, baka hindi natin napapansin dahil nga meron kayong goal na mapuntahan, marating, matutunan, ay hindi nyo alam. Meron na pala kayong nasasagi. Alam niyo yun? So, take it easy. Napakahalaga September 2024 na pag-aaralan ng bawat galaw, bawat pag-aksyon, magplano. Okay? Siyempre, depende ito sa circumstances na inyong pinagdadaanan. Pero mahalaga talaga na iba pa rin kapag tayo preparado. Lalo pa kung merong ilang bagay na hindi nyo asahan sa buwang ito. So, very important to stay flexible and adaptable this month, group 1. And work through your feelings. Gusto kong basahin to.
Sandali. Gusto kong basahin yung pinaka. Okay. Sabi dito, Group 1, someone has had their feelings hurt. Maybe it's you. Deal with this upset. Especially if it's on the home front. Ayan, whatever is going on right now will go better if you take steps to make sure that no one is feeling like they've been emotionally run over. If you feel like your feelings have been trampled on, it's time to work through them and clear them. Then you can move towards your goals. It's hard to manifest when hurt feelings are in the way. Totoo naman yun. True yun, di ba? Kapag stress tayo, merong tension, merong ilang conflict, meron tayong nakasagutan, merong ganap na hindi okay. Ang hirap gumalaw. Ang hirap puntahan yung mga plano. Ang hirap mag-focus sa trabaho. So you have to work through your feelings. Sabi ko nga, if this is something malalim, do some reflection, September 2024, Group 1. Huwag kayong pangibabawan ng pangamba na baka ganito o ganyan. Tulungan nyo ang sarili na hindi ma-stuck, okay, doon sa situation. This is the best month para masolusyonan or marisolba yung ilang issue sa pamilya or sa relasyon. Ito hindi po kailangan mag-apply agad kahit sa simpleng pakiramdam. Tulungan ng sarili na hindi ka, ito mahirap talaga, pero you have to work through your feelings. I mean, iba-iba kasi tayo ng katayuan. Depende nga sa iyong hinakaharap. Pero wag ka sanang manatili doon sa pakiramdam na hindi okay or hindi na magiging okay. Dahil, uulitin ko, everything is temporary, Group 1. Lilipas din ito. Okay? Kung kailangan mo munang magpahinga, magpagaling, physically, mentally, emotionally, gawin yon. Recharge your energy. Okay? Hindi natin deserve yung hindi at peace yung ating mga puso. Deserve mo ang peace of mind. Syempre pa. Okay, ito yung maangat na mensaheng gabay para sa inyo ngayong September 2024, Group 1. Hi, Group 2. Ito na po ang card na inyong napili and let's start September 2024. Basahin natin. Tingnan natin yung pinakabaraha na inyong napili, Group 2. Talk less, feel more. Talk less, feel more. So, dito pa lang, napaano si Moonchild? Ipapasok natin astrologically bilang si Mercury right now is still currently in retrograde. Ito hindi naman kailangan mag-apply agad. Tayo po ay general message. Group 2. Kung kayo nakapakinig sa Group 1, it's all about feelings. Feel more. Feelings rin, emotions, mentally. Kung paano tayo makiramdam or nakakaramdam, nakikiramdam. Kumbaga, maring higit kayong nagiging extra sensitive for some of you ngayong buwan. Umaangat yung sensitivity, nagiging emotional, na very normal. Tayo ay tao lang. Talk less, feel more. So, dito pa lang, we are talking about a phase sa iyong buhay, Group 2, na dapat raw ay iyong pinapakiramdaman muna ang isang bagay, tao, sitwasyon, bago tayo maging, judgmental. Okay? Paano tayo nag-iiwan ng judgment sa isang tao, posisyon, relasyon? We have to dig deeper. We have to feel more. Be observant, yes, bago natin bigyan ng konklusyon ang isang ganap sa iyong buhay. Bago tayo mag-iwan ng final decision or judgment sa mga taong ito or sa posisyon, relasyon, general reading po tayo. Just only take what resonate. This is the best month na mas pakiramdaman mo ang iyong sarili. Kung sakali man, para sa ilan, na meron ng pinagdadaanan talaga right now, nagkaroon ng ilang tension sa trabaho
or work-wise relationship, it would be better na hanggat kaya at maaari, dito pa lang sa barahan na ito, ay i-divert nyo na lang muna ang inyong mga focus or inyong isipan, ang inyong pakiramdam sa alam nyong mas positibo right now. Sa alam nyong makatulong, syempre pa, para kayo'y makausad sa buhay. Lalo pa, para sa ilan na hindi nagiging maganda yung pakiramdam or ganap na ito. Kahit sa simpleng pakiramdam lang, group 2. Yes, pakiramdaman mo ang iyong sarili. Trust your intuition. It's okay not to be okay. Sometimes, diba? Do some reflection. September 2024. Talk less Huwag ka raw masyadong magsalita ngayon. I mean, hindi naman kailangan yung pinaka-word. Kumbaga, kung meron ka mang mababanggit, sasabihin, ito ay something na ipaproseso muna. Okay? Hindi ka magmamadali. Hindi mo to something, sabi ko nga, iiwanan ng judgment kasi baka para sa ilan ay hindi pa klaro yung isang bagay, ay pupunan mo na ito ng something dahil sa palagay mo, yun yung ganap. Or hanggang doon na lang. Why I'm getting a message na dito pa lang, para bang, for some, parang merong nagiging sagabal sa inyo, nagkakaroon ng hindrance para kayo'y makapag-focus sa inyong mga nais puntahan, nais gawin, nais matutunan, nais ibigin. At totoo yun may mga pagkakataon na wala tayong higit na kalaban kundi ang ating sarili. You have to be more mindful then. I mean, pakiramdaman mo rin yung ikaw mismo bilang isang individual, sa isang relasyon, sa trabaho. Eto hindi kailangan pong mag-apply yung pinaka-sign. Pero nakalagay dito, last quarter moon in Pisces. So yung energy ng Pisces, it's all about healing, closure, forgiveness. Lalo pa po para sa ilan na meron talagang something ganap nitong mga nakalipas, especially na linggo ng taon or nakalipas na buwan. Best month, September 2024, to review your life. Ano ba itong mga napagdaanan mo na? Patuloy mong pinagdadaanan or ilang pagsubok na patuloy mong nalalagpasan. Sige po, sa barahang yan, dami nang na-mention ni Moonchild. Clarify natin ito. Anong kailangan marinig ng mga group 2? Talk less, feel more, message. Group 2, September 2024. Ito ang umangat sa kanila. September 2024, Group 2. Okay, sige, add pa tayo dyan. Group 2. Ayan na. Uy, ayan. Tayo bumagsak. Dalawa lang din talaga. Kanina, dalawa. Sige. 2 of Wands. Reverse. Eto na. Yung sinasabi ni Moonchild, 9 of Pentacles, napakagandang indikasyon yan na merong, merong kasaganaan. Merong bunga. 2 of Wands, biglang pumasok sa aking isipan yung parang merong nagiging dahilan or parang merong nagpipigil, nagkakaroon ng hindrance, ng blockage, yung gusto nyong patunguhan dahil nga, para bang halo-halo na rin marahil yung nararamdaman ng ilan. Okay. 2 of Wands. So, maaaring for some of you, general message po tayo. Okay. Maaaring merong travel. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Pero dito po, ayun na, yung plano. Magplano po kayo para sigurado, huwag kayo magmadali. Talk less, feel more, pakiramdaman ng sitwasyon. Maaaring kasi merong ilang glitch, delays, or kabagalan kayong makita, mapuna. At dito, hindi kayo makapag-focus. Hindi nyo makita yung pagkaklaro sa sitwasyon. Or,
um, merong nagiging dahilan para hindi kayo makapunta doon sa bunga. Meron po, okay? Meron at merong bunga. Huwag niyong pakinggan itong ilang negativity, negative energy na maaaring sumasalubong sa inyo. Iwas kayo dito, okay? At mag-focus kayo doon sa gusto niyong puntahan. Unti-unti lang, iwas sa pressure. Good things take time naman eh. 'Di ba? Kung ano yung mga changes na gusto mong makita pa sa iyong buhay, hindi po imposibleng magawa mo yan. Pero yung pressure, alisin lang din sa iyong sarili. Tahimik mo ilaban. Talk less, feel more, or do more. Tahimik mong ilaban yung pangarap mo. Tahimik mong puntahan yung gusto mong puntahan. Unti-unti. Take everything one day, one step at a time, group 2. At ito yun, merong bunga. Hindi nababaliwala yung patuloy mong efforts, patuloy mong pinaglalaanan ng sipag at syaga. Kaya naman minsan parang ang bagal, ang tagal, tapos meron pang ilang delays na, alam mo yan, nagiging blockage. Parang feeling mo walang pag-usad, walang magandang flow. Ito i-add ko, if ever ang ilan sa inyo ay merong nagiging panaginip, or nananaginip, or managinip at one point ngayong September, kasi maaaring higit kayong higit na nagiging malalim, yung pwedeng iwan yan sa inyo, maaaring meron kayong mapulot na aral. Di ba kapag nananaginip tayo, merong tendency na yan ay ating makalimutan. So why not? New moon, last quarter moon in Pisces, may pagkamalalim po. If ever naisin lang naman, why not take a journal? Kahit simpleng sipin nyo lang ito. At kapag nananaginip kayo or managinip kayo, mag-take down kayo ng notes. Ayan, baka meron kasing naisip parating yung panaginip na yon. At kapag napagtagpi-tagpi nyo yung panaginip na yan, ay meron kayong mapulot na kahit sa simpleng aral, okay? Or ideya para higit mong mapuntahan yung gusto mong marating pa na hindi imposible. Sapat na tiwala lang, okay? Maging klaro ka sa iyong nais puntahan talaga, sa iyong navivesyon na ikaw. Group 2, tahimik, sabi ko nga, tahimik mo itong ilaban. At kung kaya, huwag mo munang ipaalam. Halimbawa, meron kang proyekto, maging ano pa man yan, sa trabaho man, or about you, physically, mentally, emotionally, financially, tahimik mo itong i-push. Hayaan mo silang maging judgmental. Hayaan mo silang makita ka na parang wala. Pero meron, gumagalaw ka. Merong progreso. Papunta ka doon. Huwag kang panghinaan ng loob just because right now, halimbawa sa isang punto ngayong buwan, ay makaramdam kayo ng kabagalan or kawalan ng resulta. Okay? Meron po. As long as hindi ka tumitigil, laban lang. At sabi ko nga, makakatulong kasi makakatulong ng mapag-isa. Yan, straightforward. Kasi dyan tayo nakakabuo ng mas creative na ideya or plano. Or dyan tayo mas nakapag-iisip ng mas may pagka-at peace, may pagkakalma. Yan lang, add ko lang yan. Kasi about sa inyong mga dreams. Dreams can bring you many messages kasi. So, ayun, pakiramdaman nyo lang din. Lesson theory intuition, guys. Namumulaklak ka dito. May bunga. Merong parating. I-claim natin magagandang posibilidad ngayong September. Huwag lang kayong panghihinaan ng loob. Sapat na tiwala sa inyong kakayanan ngayong September 2024 para sa mga pumili ng Group 2. Hello, Group 3. Ito na po ang card na inyong napili September 2024. Tingnan na natin. Okay? Mensaheng gabay lamang po. Ano nga ba ang ito na? Open up to change. Open up to change, Group 3. So, dito pa lang, maging bukas. Patuloy na maging bukas sa maraming bago or pagbabago sa inyong buhay. Huwag kayong matakot, huwag kayong pangunahan ng pangamba na baka hindi nyo kaya or baka wala ng pag-asa. Be open, remain open. Why not? Try something new, something different ngayong September.
Eto, depende na ito, syempre pa tayo po ay general reading sa kung ano yung katayuan nyo ngayon sa inyong buhay bilang isang individual sa trabaho, sa relasyon. Depende na kung saan kayo higit na nagfo-focus or nasaan yung inyong mga priorities. Open up to change. Take new chances. Take risk. Nang syempre paano, mapapanatili natin dito, of course, yung balance. Na hindi ka nagmamadali o hindi ka nasasobrahan, nakukulangan. But be open. Open up to change. Dito pa lang sa barahan na ito, hindi kailangan mag-apply yung pinaka-sign, pero ang nakalagay dito, New Moon in Aquarius. New Moon. So, it's all about new beginnings. Merong something bago, fresh starts ba ito? Depende na yan. Again, kung saan kayo higit na naglalaan ng enerhiya, ng prioridad, na ngayon pa lang maaring umaangat na para sa ilan sa inyo. Meron tayong patuloy na tsansa sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Especially kung itong mga nakalipas na buwan or even linggo ng taon para sa ilan sa inyo. Why I'm getting a message, group 3, na meron kayong ilang halimbawa plano or ilang kahit sa simpleng ideya, desisyon, pag-aksyon na somehow hindi nyo naituloy at napagpaliban nyo ito, hindi nyo nabigyan ng focus. This time, hindi pa huli ang lahat, okay? Hindi magiging huli ang lahat para sa'yo. Patuloy na merong tsansa para magbago, para sa mas higit na ikauunlad, ikatatag, at ikasisiya ng iyong buhay. New opportunity ba ito? New offer? New idea, as I've mentioned? Or para bang kusang umaangat yung parang pakiramdam nyo that you are out with the old and in with the new? Gusto nyo yung mga bago? Then, why not? Go for it. I-allow mo itong mga kagustuhan mong ito na mangyari. Or mabigyan mo ng pag-aksyon sa paraan na alam mong kaya mo ngayon. Hindi mo rin naman kailangan mag-pressure, okay? Or magmadali. Wala namang overnight success para dito sa pagbabago na ito. Pero manatili ka raw bukas sa mga bago or pagbabago. Allow for things to develop. Ayan. Unti-unti. Okay? Sige po. Clarify natin to agad-agad gamit ang tarot. Dito pa lang sa barahang ito, anong may iwan natin para sa kanila? Open up to change, September 2024, Group 3 message. Okay. So, talagang dalawa ang humabagsak. Uy! King of Cups, King of Swords, reverse. So, umangat yung pagiging kingly. Regardless sa inyong mga gender. Pero parang yung masculine energy ang ating nakikita dito. Yung katapangan nyo, yung lakas, meron kayo niyan. I-showcase nyo na yan sa showtime. Kahit pa again, nagsisimula pa lang para sa ilan sa inyo na ngayon pa lang, starting from zero, day one, or from scratch, ito na yun. Maybe this is a sign, a reminder na ilaban mo kung ano yung mga gusto mo pang gawin. You're ready. Or maging handa, maging ready to take charge of your life. Kahit dito sa mga personal na hangarin mo against sa buhay, trabaho man, o relasyon. Balance. King of Cups, balance ka. Kahit pa sa mga pagkakataon or panahon na pakiramdam mo ay moonchild, hindi. Sobrang nag-struggle right now, financially, emotionally, hindi nagiging okay. Hold your vision. Aquarius, this is about your future. Ano ba yung nakikita mong ikaw 6 months or a year from now, 4, 5 years from now? Malayo pa. Marami ka pang pwedeng marating, matutunan. Lalo pa kung ngayon pa lang, September 2024, ay iyon na itong sisimulan. Kung ano yung mga ganap nitong mga nakalipas na, kahit nitong mga nakalipas na linggo,
Huwag mo na tong, lalo pa yung hindi magaganda, okay? Sana hindi yun maging dahilan para hindi mo pahintulutan ng sarili. King of Swords, reverse, na i-express yung mga galing mo. Meron kang kakayanan, okay? Kaya ito, para bang nag-i-step back ang ilan, nag-hold back sa mga bagay-bagay dahil meron bang duda, meron bang pag-aalinlangan sa kakayanan, or para sa ilan na nakikinig ngayon kung kayo'y napanghihinaan ng inyong kalooban talaga, if ever mag-apply ito, then take back your power, group 3. Open up the change. Especially for some of you ito, na stuck up sa situation or sa isang relasyon na walang balance. Kayo na raw yung higit na maging bigger person sa inyong kinakaharap ngayon. Lalo pa kung meron kayong pinagdadaanan emotionally, pagdating sa inyong mga partners or family na hindi madali. Sana hindi yun maging hadlang para hindi kayo magtuloy, okay? Para hindi kayo manlaban. Ito hindi madali sa lahat ng pagkakataon, lalo pa kung hindi madali. Life is hard, guys, 'di ba? Marami tayong pinagdadaanan na minsan ang hirap pang hawakan. Pero try to think of your situation on a different angle daw. Or sa mas practical na lang tayo, hanggat kaya ng iyong enerhiya ay i-focus mo ang iyong isipan at puso sa mas positibo. Okay? Sa mas alam mong mapapaangat mo yung paninindigan, yung disiplina na meron ka patungo sa mga pagbabago. You have to be ready. Eto, para sa ilan moon child, paano to? Hindi ako makagalaw. I mean, hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Hindi ko alam kung ano yung kailangan kong bigyan ng pag-aksyon or desisyon. Ulitin ko, ikaw to. Ikaw na yung umaangat, meron kang power. Pero kung talagang hindi madali, pray lang tayo, okay? Ipagdasal natin ito. Alam naman natin how powerful prayer is. Maging ano pa man po ang inyong faith. Pakiramdaman mo ang iyong sarili. And actually, maaaring kusang umangat ito. May mga bago or pagbabagong parating. Maaaring shake na kayo ng universe na, oy, gising, hoy gising. Gumising na tayo sa katotohanan na ang mundo ay patuloy na umaandar patuloy na gumagalaw ang oras. Wala talaga tayong choice, diba? Kundi ang sumabay. Yun lang din naman talagang patuloy nating magagawa. Ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay. Everything is temporary. So, huwag mong masyadong damahin na, yes, your feelings are valid, guys. Lalo pa kung meron talaga kayo pinagdadaanan, okay? It's okay to pause. It's okay na pakiramdaman ng mga sitwasyon, iproseso ito sa paraan na alam mo or sa paraan na makatutulong sa'yo. Pero, sana hindi yan maging dahilan. Again, okay? Para mawalan ka ng pag-asa na may bukas pa. Malayo pa. Marami ka pang pwedeng marating. September 2024, pinapalilahanan ka ng baraha dito. Group 3, na patuloy na maging bukas. Okay? Especially sa mga bago talaga. Or kahit sa simpleng paraan kung paano ka makikisalamuha sa ilang tao. Kahit over the net ito, Aquarius, this is, planet ruler is Uranus. It's all about technology rin. Yung pagiging innovative mo, pagiging futuristic mo, meron ka yan. Okay? You have to take back your power. Group 3. Kung meron mang challenges, struggles, or difficulties na kaharapin ngayong buwan or ngayon pa lang,
Remain open. I mean, yung pagiging open-minded. Networking ba ito, Moonchild? Hindi. Kayo na tong sabi ko, maging bigger person or mas higit na umunawa sa sitwasyon. Paangatin nyo yung inyong maturity. Okay? Gaya naman tayong minsan ay sinusubok ng sitwasyon or ng relasyon ng ilang tao sa ating paligid. As long as andito ka, nagiging totoo ka sa iyong emosyon, sa iyong pakiramdam, nang nasa balance, okay? Nang hindi ka dito parang nananahimik lang din. Minsan, you have to use your power. You have to use your voice out your feelings. Baka kinikimkim ito ng ilan. Ipinagsasantabi yung nararamdaman. Hindi ka dito nag-iisa. Open up. Yung pinakasalita, open up. Para sa ilan yon, okay, biglang pumasok sa aking isipan. So, yung masculine or fatherly energy ang umaangat dito. Again, regardless sa gender. Pero, if ever meron ditong, na-mention ko na, merong someone na nandyan. It could be a mentor, or your guardians, your parents, your father, or your kapareha. Malaking bagay na maaring malaman mo. Okay, baka kailangan lang marinig na meron kang kaagapay, hindi ka dito nag-iisa. Malaking bagay na nakapag-open up tayo sa ilang taong ito. Lalo pa if this is something na hindi nagiging madali pang hawakan minsan. Okay? So, ayun, stay flexible, adaptable, remain open, and positive, optimistic lang sa iyong buhay. Ngayong September 2024, ito yung maaring marahil kailangan marinig, Group 3.